everyone, welcome back sa ating video tutorial. In this video guys, yung gagawin natin is mag-transfer tayo ng pera galing sa ating coins.ph na account dito sa ating Piso card. So Piso card is a virtual card na pwede natin gamitin sa mga online transaction. So okay guys, kung wala pa kayong account sa coins.ph, gumawa na kayo ng account. I will put the link on the description below kung wala pa kayong account. Kung meron na kayong account, mag-login na lang kayo. Okay, so sa akin is tapos na ako mag-sign up at na-verify na po yung account ko. So kung bago ka pa lang dito sa coins.ph, so dapat ay click nyo lang tong create an account. Tapos kumpletuhin nyo lang po yung pag-sign up na process. Okay, so ito yung sa create account. Pwede kayo makapag-create ng gamit ang phone or email. So tapos input nyo lang po yung 4-digit pin para sa security ng inyong account. Tapos click nyo lang po yung I agree. Tapos click nyo po yung create account. So madali lang naman yung proseso sa pag-sign up. So wala kayong dapat alalahanin. So sa akin is meron na po akong account. So click ko lang po itong login kasi meron na po akong account at gumawa na po ako ng account. Tapos yung email at yung captcha natin. Tapos click natin verify. Next. Tapos mag-send ng verification code si coins.ph sa ating email na ginamit natin sa pag-sign up. Okay po. So ito yung sa coins.ph. So dito. Yan. So yung time 6:18. Okay, display. So confirmation login. So mag-send siya ng confirmation login. So paste na po dito. Tapos malagin ka na po sa account. So guys, kahapon is nag-cash in ako gamit ang Palawan. So dito sa portfolio ko po, dahil na-transfer ko na po yung pera, ito na po yung natira sa akin sa aking cryptocurrency. Ito na po yung natira sa akin. So kung punta tayo sa home, kahapon is ito yung transaction na ginawa ko kahapon. So kung makikita nyo, nag-send ako na LTC to external wallet. So ito yung value na transfer ko sa dito na Piso card account. So login ko lang po yung Piso card account ko. Pagkasakaling magtanong kayo kung bakit ko gumawa ng Piso card at bakit ko nag-deposit ng pera dito, dahil nga is gagamitin natin ito pang purchase ng virtual card. So dito sa Piso card, kaya naglipat ako ng pera galing sa coins.ph at tungo sa dito na website. So kung makikita niyo dito guys, so ang katumbas ng amount na LTC na to, pag i-convert natin yan to peso, so LTC to PHP, LTC to PHP 1 LTC to PHP. So yan po yung amount na transfer ko po sa dito na card. So makikita niyo naman dito po yung transaction
ng current exchange to euro. Tapos nag-load ako dito, di ba? Sa kahapon. As na-confirm na po siya. Bali, ang transaction is kahapon ang transaction. See all transaction. So dito. Ano yung transaction natin is Pizza City kasi po yung ginawa ko na transaction. Ito yun. Pending. Ito po yung transaction na ginawa ko. Tapos dahil po pending po yung status ng pag-transfer ko po dito sa Piso card. So yung ginawa ko po is dahil nga nag-aalala ko baka hindi pumasok yon sa account na to, so baka hindi pumasok. So yung ginawa ko is nag-contact ako sa kanilang support. So mayroon kasi silang support na messenger. So naka-messenger. So pwede niyo i-contact po yung contact support nila to Facebook. So at ito nga yung ginawa ko kanina para pumasok yung transaction na galing sa coins.ph. So sa mga nagtanais gumamit ng guys, mga virtual card sa mga online transaction is pwede nyo naman itong gamitin. Mali yata yung password ko, so i-type ko lang po yung password ko. Yan, so dito ko nga kinontak yung contact support ng Piso card. So kung makikita nyo dito guys, may conversation po na dito sa Piso card. Okay, so medyo mabagal yung internet natin guys. So pero makikita nyo dito guys na talagang mayroong conversation na very responsive naman po yung Piso card support nila. So makikita nyo po dito yung conversation namin dito. So ito nga guys, so dito po kaya ako nag-message sa kanila dahil nga hindi pumasok yung transfer natin na pera galing sa ating coins.ph. So nag-reply naman sila. So legit pala ang Piso card kasi nag-reply naman po. At ito nga yung reply nila. Welcome to Piso card customer support. Sir, we noticed that the exact amount was not sent. So this is why your deposit status is marked as cancelled or timeout. We have now reopened your payment and are accepting partial funds. So you will need to wait for further processing. So ito nga yung send sila ng yung screenshot. So yan, transaction details. So yan, kaya pala naging canceled yung dahil yung hindi pala exact amount or kulang yung pera na transfer natin dun sa Piso card kasi mayroon pa silang processing fee. So mababayad ka ng processing fee sa kanila. So Piso card, please check. So ito nga yung reply nila. So makikita nyo man dito yung combo namin. So nag-reply naman po. So responsive naman po yung Piso card. So yun guys yung ginawa natin. So galing dito sa coins.ph nag-transfer tayo. So yun yung ginawa natin. So nag-transfer tayo, naglipat tayo ng pera. So una yung ginawa ko is nag-cash in ako gamit yung Palawan. So dito sa amin. So ito yung kinas in ko galing sa Palawan. Yan po. So ito yung
nag-cash in ako at pagtapos na makapasok na po yung pera dito, i-convert ko po siya into Litecoin or LTC. Kasi nga yung dito sa Piso Card is mayroon silang nag-accept sila ng cryptocurrency. So dito ko ang ginamit ko is yung Litecoin currency. So i-enter nyo lang po yung halimbawa yung amount na i-deposit nyo dito sa account. So pwede kayong yung minimum is $10. So pagkatapos niyan is piliin nyo lang po dito sa select a coin yung currency na gagamitin nyo. Halimbawa sa akin is Litecoin. Yan. So pag-click nyo na po ng continue, mag-generate po siya ng wallet address na tapos may instruction kung paano nyo po. Dito yung wallet address na dito natin isin yung pera natin. So dito sa coins.ph pwede ka dito ma-transfer ng pera dito sa portfolio, at kung may balance ka sa Litecoin pwede ka dito makapag-send. So click nyo lang po yung triple dots, tapos pwede ka makapag-send LTC, tapos click nyo lang po yung Litecoin, tapos yung amount ng LTC, because you can click to max kung may laman yung wallet, yung LTC nyo. Tapos dito naman is LTC address kung saan nyo yung destination address na sendan nyo po ng pera. So yun lang kasimple ang paglipat ng pera galing sa coins.ph gamit ang crypto wallet to Visa card. So in the next video guys, yung gagawin natin is tuturo ko po sa inyo kung paano purchase tayo ng virtual card. So dito sa Piso Card. Yung link po is ilagay ko po sa description. So para makapag-sign up kayo kung sakaling gusto niyo mag-purchase ng virtual card para sa mga online transaction niyo. So salamat po guys sa panonood, and see you in my next video.